Nanawagan ng agarang aksyon ang ilang mambabatas tungkol sa iba't ibang krimen, kabilang na nga ang isyu sa pogo at mga iligal na dayuhan na pakalat-kalat sa bansa. Ang buong detalye ng report ihahatid sa atin ni Zai Chua live. Zai! Yes, Princess, kasalukuyan ngang ginaganap ang ika-15 at huling pagdinig ng Quadcom dito sa Kamara. Sa ika-15 at huling pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa mga isyu ng extrajudicial killings, iligal na droga at mga iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, nagpahayag ng pagkabahala ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte na si Robert Ace Barbers sa kinalabasan ng investigasyon ng komite. Una na dito ang pangangailangan ng agarang aksyon ng pamahalaan sa malawakang sabwatan ng kriminalidad ng mga dayuhang Chinese nationals at ng ilang opisyal at empleyado ng gobyerno ng Pilipinas. Tinalakay ni Barbers ang House Resolution 1346 o ang investigasyon sa 3.6 bilyong pisong halaga ng shabu na nasamsam sa bayan ng Mexico at ang 1.3 bilyong pisong halaga ng iligal na drogang natagpuan naman sa lungsod ng Mabalacat sa parehong lalawigan ng Pampanga. Pogo hubs have evolved into breeding grounds for transnational crime. Human trafficking, crypto scams, money laundering, identity fraud, torture, and even murder. Our hearings revealed that these hubs have harbored fugitives such as Wang Ziyang, the owner of the Hongsheng Gaming Technology, as well as Zhang Ruijin and Lin Baoying, both convicted in Singapore for money laundering. Perhaps the most alarming case is that of former Banban Mayor Alice Go, unmasked as Go Waping, allegedly a Chinese national who infiltrated our political system using fraudulent documents. This is not merely an immigration violation. It is a serious threat to our national security. Quadcom uncovered a disturbing pattern involving the fraudulent acquisition of Philippine citizenship by foreign nationals, often facilitated by falsified civil registry documents and in many cases with the willing participation and even facilitation of public officials. Sinang-ayunan naman ni outgoing Laguna Representative Dan Fernandez ang pagpapatigil sa mga POGO hubs sa bansa. Dagdag ni Fernandez, dapat rin ay may pantay na pananagutan ang mga tenants na nagpapaupa sa iligal na POGO. Ang mga may-ari ng mga gusali, resort, condominium at hotel ani ni Fernandez ay ginagamit umano ng mga Chinese nationals sa kanilang iligal na operasyon. Kaya naman, responsable rin aniya ang mga ito sa mga iligal na aktibidad na nagaganap sa kanilang mga bakuran. Ayon naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Undersecretary Gilbert Cruz, ang operasyon ng POGO ay mas pinalawak ng talamak na pakikipagsabwatan ng mga malalaking criminal networks batay sa ulat ng UN Office on Drugs and Crimes. Aniya, problema din ang tinatayang 9,000 iligal na dayuhang manggagawa na pansamantalang sinuspinde dahil sa mga nawawalang pasaporte at ang mabagal na koordinasyon mula sa mga foreign embassy at pagsasaayos ng iba pang mga dokumento. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Committee on Human Rights Chairman at outgoing Manila 6th District Representative Benny Abante sa mabagal na aksyon ng ahensya kaugnay sa mga iligal na dayuhang nagpapakalat-kalat sa bansa. Nabumuo ng batas laban sa mga iligal na aktibidad ng POGO, drug smuggling at extrajudicial killings kontra droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.